ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapingatos ka mga balay nasunog sa barangay Ilang sa Davao City. Napasagdang kandila, gingong sinugdanan sa kalayo. 52 anyos nga lalaki, gitigbas o giputlan og ulo sa iyang 29 anyos nga silingan sa Zamboanga del Norte. Away sa yuta, gingong hinungdan sa krimen. Mga mananagat nga apektado sa coastal uplift sa Glan Sarangani, wala pa kabalik sa pagpanagat. Halos 2 pesos kada kilowatt hour nga pagsaka sa electricity rate sa Davao Light, ipatuman karong bulana. Og supporters ni Rene Baterbonia, dagsa sa katapusang adlaw sa haya niini sa Talacogon, Agusan del Sur. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod sa mga bayolente nga insidenteng natala sa ubang eskwelahan, padayon ang pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga eskwelahan sa Davao City. Gawa sa inspeksyon sa mga dalang gamit, nagapatuman sabog no ID no entry aron masiguro nga walay outsiders nga makasunod. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, gawa sa pagsiguro sa mga seguridad sa eskwelahan, kinahanglang mamatutusab ang mga kabataan sa saktong pamatasan ug magsugod kana sulod sa mga panimalay pinaagi sa paggiya sa mga ginikanan. Dili na bag-o sa Davao City National High School ang pagpatuman sa hugot nga seguridad sa ilang eskwelahan. Nabatasan na sa mga estudyante nga sa matag pagsulod nila sa gate, muagi gayud sila sa inspeksyon, diin gina-check sa mga security personnel ang ginadala nilang mga gamit. Aduna kitay siyam ka security personnel. Unya as of now na atay duha ka CSU na lang. Ang atong mga best practices diri is that pagsulod jud sa atong mga estudyante considering nga pati ani nilang gaghana. Gi-implement jud nato ang pag-check sa ilahang mga bags, belongings, nanay atong mga guards na na sila stick. Gawa sa mga kaugalingong security personnel, dunasay mga nakadeploy nga police personnel o personahe sa Davao City Public Safety and Security Office aron moabag sa pagsiguro sa seguridad sa eskwelahan. Nihangyo sab ang eskwelahan nga madugangan pa ang ihap sa PSSO personnel. Gina-confiscate yun na siya and then gina-endorse na sila dito sa Guidance Advocates Office. Now, if ever na sila makakuha, we call the attention sa atong mga ginikanan and then why is it so nga nagdala sila naman. Pero gawa sa mga personahe, ang City High napalibutan sa og sobra gatos ka CCTV cameras. Dinhi ma-monitor ang mga katikaran sa mga naa sa school buildings. Sa Mintal Comprehensive High School, migamit sab sila og metal scanner alang sa inspeksyon sa dalang gamit. Nagapatuman sab og no ID no entry policy aron walay outsiders nga makasulod. Kung dili mga taga diha or dili estudyante, so aduna jud sila dapat policy nga makontrol ang access sa sulod sa eskwelahan. Labaw sa pagtutok sa seguridad, ang labawng importante matud pa, mao ang pagsiguro nga ana sa saktong kinaiya ug pamatasan ang mga kabataan. Sa nahitabong pagpamusil sa duha ka mga minor de edad nga mga estudyante sa usa ka high school sa Tacloban City adlawng Lunes, diin tulo ang namatay ug dili moubos sa napulo ang samdan. Sumala sa Police Regional Office 8, nibutyag matud pa ang usa ka suspect nga naimpluwensyahan siya sa usa ka online gaming app. Sobra usa ka bulan matud pa nilang giplanuhan ang pagpamusil. Sumala sa psychologist nga si Bonnie Junel Abanid, usa sa anggulo nga musangko sa problematic behavior sa kabataan, mao ang modeling o pagsunod sa nakuha o nakita nilang impormasyon. Because of social media, ang mga estudyante pwede sila maka-access og information nga miskin pag dili appropriate silang edad makita nila. In relation magud sa Tacloban nga incident,
the school shooting is not really something new already because it has been a news in the West, okay, particularly sa Amerika. So kana magud nga mga balita, accessible kaya na siya sa, for example, sa mga social media platforms on what has happened, and because of that, it gives a certain suggestibility sa mga estudyante. So tumunong delikado kaya ang modeling is they tend to follow something that they have learned from others or from other sources of information. Ang mga kabataan, taas sabdaw og impulsivity o ang pagbuhat og usa ka butang nga wala gihuna-huna kung unsa ang long-term nga consequences niini. And these are developmentally typical for teenagers. So that's why ang mga teenagers yun, ang mga batanon, ginaguide na sila o ginaguard kung unsa ang ilang content na ma-expose sila kaya maka-affect na the way they think and the way that they do things. Gawa sa pagiya sulod sa eskwelahan ug komunidad, ang labang importante nga sugdan ang pagiya sulod sa mismong panimalay. Ang family, I see it as a ministry. Ang pamilya, mas maayo jud nga magsabay magkaon niya. Kung magkaon og sabay, dili ang tamang kasaba ang mga parents. Make the dinner time a happy time. So kana nga tayo na i-sharing ba, na i-monitoring na anak kaya makita nga indicators nga mura dili naman okay akong anak. Dapat mag-una ang ginikanan sa pagsuta sa problema sa ilang mga anak. Dayon makig-alayon sa mga magtutudlo, sanglit second home ang eskwelahan ug ang mga barkada. Sara, natakaroon din sa may barangay Tolomo proper. Doon ay tulo ka mga eskwelahan din nga magtapad-tapad. Duha ka mga elementary schools ug usa ka high school. Karong hapon sa ulian sa mga estudyante ato nakita kayo doon ang hugot nga seguridad ginapatuman sanglit doon na sa visibility sa mga police auxiliary ug mismong police personnel sa DCPO dinhi sa eskwelahan aron magiya ang mga bata ingon man masiguro ang seguridad sa eskwelahan. Sara. Kaya daghang salamat, Argil Relator. Tabi lang mga kapuso tungod sensitibo ang mosunod nga balita. Patay ang 52 anyos nga lalaki human brutal nga gitigbas ug giputlan pa og ulo sa iyang silingang lalaki sa Godod, Zamboanga del Norte. Bangi sa yuta, usa sa gitudlong hinungdan sa krimen. Ani ang report. Gikalisang sa mga residenteng nakakita ang gihimong pagpatay niining 29 anyos nga lalaki sa 52 anyos nga lalaking silingan niini sa Puruksais, Barangay Mauswagon sa Godod, Zamboanga del Norte nga nahitabo Sabado sa buntag. Giayo gayud og tigba sa suspek ang biktima hangtod nga naputol ang ulo niini. Yung pagkataga sa kanya ay sa leeg po na nag-cause ng pagtanggal ng kanyang ulo. So, according naman sa mga witness dun sa area, sir, na nung after daw ng pagtaga, kinuha daw nung suspect yung ulo at dinala papunta doon sa bahay niya. Ang maong insidente, gileyong girespondihan sa Godod Municipal Police Station. Gani na atlan pa ang lawas sa biktima pipila ka metros lang gikan sa balay sa maong sospek. Hinuon mi-surrender sa PNP ang sospek. Matod sa Police Regional Office 9, doon na kunoy nahitabong panaglalis tali sa biktima ug sospek, una nahitabo ang krimen. Accordingly, after nilang magtataw, etong ating victim ay tumalikod kasi malapit siya. Parang nasa harapan lang ng bahay niya. Nangyari yung pagtatalo nila. Tumalikod siya para pumasok sa bahay nila. Pagtalikod niya, doon po siya tinaga ng ating suspect. Ginaberipika pa kung buot sa biktima nga mukuha og tubo aron ibunal sa sospek. Bangi sa yuta ang unang ginalantaw nga hinungdan sa insidente. A long-standing grudge daw po, sir. So, matagal na po yata yung alitan nila at isa po sa tinitingnan natin is yung kalupa nga po ninyo. Kasong murder ang atubangon sa sospek kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Ginakuhaan pa sabog pahayag ang kabanay sa napatayng biktima. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Nasunog ang kapin gatos kabalay sa usa ka coastal barangay sa Davao City nga posible gumikan kuno sa napasagdang kandila. Mga nasunugan na nawagan og hinabang. Ani ang report. Gipukaw sa dakong kalayo ang mga residente human nasunog ang daghang kabalayan sa Barangay Ilang sa Davao City pasado alas 2 Martes sa kadlawon.
Ang maong sunog gisaka sa third fire alarm status nga gilayong girespondihan sa kabumbiruhan. Apan gumikan sa gamay nga dalan, palisuray ang pagpakgang sa kalayo. Nadeklarang fire out ang maong sunog human ang 4 ka oras. Pagkabuntag, mitambad na ang mga naabo nga kabalayan. Sama sa panimalay ni Ustad Sahid Sakili, ang iyang mga libro sa pagtudlo sa usa ka madrasa, gilamoy gyud sa kalayo. Hinuon luwas ang iyang mga anak samtang siya nanagat ni adtong tungura. Pagpasok ko dito, wala ng mga bata. Yung mga anak ko, apo ko, wala na. Pagtingin ko uli doon sa dagat, nandun sila sa dagat, kinuha ko na sila. Ang dagat ramatod pa ang paspas nga escape route sa mga nasunugan. Nagtataranta ka na kasi kami. Ang iba lumalangoy. Kasi 2 a.m. nag-start yun. Tulog lahat. Yung mga kawawa, yung mga bata, kasi nadadala talaga sa sa dagat, lumalangoy. Sa inisyal nga tala sa BFP Davao City, anaa sa 120 kakabalayan ang nasunog. Samtang sa partial validation sa barangay, anaasab sa kapin 200 ka magbanay ang apektado, 15 temporaryong nagtinir sa usa ka evacuation area sa maong barangay. Napasagdan nga kandila ang unang ginalantaw nga hinungdan sa sunog. Kay matod pa nila, run out nga time. So motong nagkandila niya, so moto na siguro ang kandila na upos. Yeah, ang gipatungan kanang plastic siguro o unsa ba diha kahoy ba moto ni tabo ang susunog. Apan ginaimbestigahan pa kini sa BFP, lakip na ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Samtang ang mga nasunugan nanawagan og hinabang. Sa mga kakilala ko po, sa mga gobyerno, humingi po kami ng tulong, ayuda po, kasi marami po kaming bata dito, mga newborn pa po. Walang mga damit, wala na kami nasalba sa bahay. Kauban si Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Alang sa mga konsumante sa Davao Light, padayon nga magdaginot sa paggamit og kuryente sanglit dunay pagsaka sa electricity rate karong bulan sa Hunyo. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa panimalay nila Edna, ginabadgetan gayud nila ang matagbulan nga pangbayad og kuryente. Nagdaginot na gani daw sila kaysa milabay nga bulan, 1,400 pesos lang ang ilang bill. Apaning bag-ulang, niabot na sa 1,800 pesos. Siyempre, good. Mura, nag-increase pa ang ilang rate sa ano. So sa iyong ways mo parang patipid, yung nagamit ng aircon at sa bata? Ana lang. Andar lang mi pa gabi na, alas 9. Pagkakaadlawon, bugnaw naman diri, palong na alas 5. Di pa abot ang pagsaka sa bill sa kuryente, alang sa mga konsumante sa Davao Light. Base sa ilang advisory, dunay 1 peso and 95 centavos per kilowatt hour nga pagsaka sa electricity rate. Gikan sa 10 pesos and 35 centavos per kilowatt hour ni adtong Mayo. Karong bulan sa Hunyo, ana kini sa 12 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Kini alang sa bill gikan June 11 hangtod July 10 karong tuiga. The increase in the Davao Light power rates mainly due to kanang higher kanang generation cost, no? Brought about by kaning increase sa kanang presyo sa merkado. Hitungod pud ni siya sa kanang nagkaroon og kanang ninipis ang supply sa kuryente. If you could remember na ay nagkaroon og kanang red alert ang Manila, ang Luzon, and doon na po'y kaning yellow alert sa Visayas. Hinoon gisiguro sa Davao Light nga bastante ang supply sa kuryente sa ilang distribution areas. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Daghang mananagat na ang apektado sa coastal uplift sa Barangay Buria sa Glan, Sarangani, human ang magnitude 7.8 nga linog. Sa General Santos City, pipila sab ka mananagat ang wala na may balik sa ilang mga balay nga nadanyo sab sa linog. Ano ang report ni John D. Esteban?
Ingon ani nakalapad ang hunasan sa Barangay Pangyan, lungsod sa Glan, Sarangani Province, Sukan Bitay ug magnitude 7.8 kalino. Daghang bangka ang naka-standby una ug dili magamit sa laon kay wa na mibalik ang tubig tungod sa pagsaka sa baybay. Danang ipasabot sa PHIVOLCS nga kini usa ka coastal uplift, kini usa ka natural nga hitabo diin ang yuta daplin sa dagat o kadagatan musaka umubayaw patindog. Tungod niini ang mga bahin sa baybayon nga kaniadto nalubog sa tubig hingpit ng naglutaw o nangauga. Ang resulta, apektado ang pagnabuhian sa mga mananagat kay dili makaya og alsa ang mga bangka paingon sa dagat. Ang una mo ang barangay council mo request do sa munisipyo nga butangan ni karsada diri kay di na kaagi ang among sakyan managat sila ba. Mo kabkabon gyud para nagi-agian na para makapanagat ang mga tao diri sa Purok Tamparan. Naminghoy ang komunidad kay wala nagibalikan sa mga residente ang ilang mga balay nga gibungkag sa linog. Sa General Santos City, nagpabilin pa ang kahadlok sa linog sa mga residente. Labi pa nga doon na pa'y mga aftershock. Samtang ang uban, taliwala sa kabalaka sama sa mga mananagat, managat gihapon kay kundili, gutom ang abuton sa ilahang pamilya. First time din ako nga nakuha ng linog nga grabe. Di sa akong kinabuhi, kuha na ko, sigados na. Kaning kaidawit, kaning maliki ang yuta, asa naman tapadungan eh. Bila imong kuan eh, panagat naman, balik yung kuan, panagat na eh, kay panarba mo, panagat naman. Bili mo ang kuan eh, kaya di kumi mo nagat, kumi kuan sa mong pamilya. Usahay, barato. Tungod mo siguro ni karon sa linog. Wala kayo buyer ba? Manang barato pag dunggo lang. Sa Zone 2C, Barangay Bula, giabandona ang pipila ka balay tungod sa danyos sa linog. Usa na ang kang Alexander. Sumala pa nga doon na pa'y mibuswak ka tubig gikan sa yuta nga gitukuran sa iyahang balay. Sabi na ko sa video ra ko makita ni mga salida. Na kuan gid ako, nasaksihan gid ako nga nibuwak ang yuta ni gawas ng tubig. Samantala sa mga pahinti mula sila nakatira. Ng iba nag-evacuate mula kasi yung bahay nila may mga aftershock pa. Sumala sa barangay, anaa sa 97 ka balay ang totally damaged. Tanan na tagaan namo og ayuda nga giuna namo ang sa hatag sa city. Nakahatag naman ang LGU na to 30,000 per household nitong totally damaged. So daghan pagyapon gyud ang gagawin nga matagaan ng gyapon sila kay kadaghanan gyud apektado gitanan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Janty Esteban. 1 Mindanao. Katapusang adlaw na karon sa haya sa mipanaw nga student athlete nga si Rene Baterbonia sa iyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Sayron ta mga katikaran sa mismong haya, pinaagi sa live report ni James Paulo Yap nga gikan mismo manukad sa maong lungsod. James? Yes, Sarah, gidagsa sa managlaing mga taga-suporta nga gikan pa sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao ang haya ni Bobet. Kinsa last lamay na karong gabi samtang Bobet merchandise alinunsab sa mga fans. Aniyan dugang detalye. Sayo pa lang sa buntag, ubay-ubay na ang mga taga-suporta ni Rene Clerk Baterbonia ang anaa sa gawa sa Talacogon Evacuation Center. Kunasa kini gihaya, sagad kanila, gikan pa sa lagyong lugar sa Mindanao. Sumala nila, gusto nila makita sa ulahing higayon ang gibansagang Mr. MVP sa Mindanao, una kini ilubong ugmang adlaw. Si Jeline, nga sa Facebook lang makita ang haya ni Bobet, naning kamot gyud kuno nga makaanhi sa Talacogon aron personal nga magpaabot sa iyang pahasubo. Kanamutan ako sa Facebook niya, masakit akong dughan sir kay ambot nga nung ang impact niya, basakit kayo sa akong dughan bisag dili ko kaila sa iya ha, pero kanang mukha niyo sa akong dughan sir, kanang huot akong dughan munang nianhi jud mi. Nagpasalamat ko sa muang kuan sa sakyanan, gipauban ko kay para makakita mi sa iya ba. Pasado alas 8 sa buntag, temporaryong gihunong ang public viewing aron maplastar ang venue ug ang patayng lawas ni Rene tungod gilauman nga modagsa ang tao sa katapusang lamay sa haya niini. Usasab sa mga ginalinyahan sa mga fans ni Rene ang Bobet merchandise sama sa t-shirt nga adunay printa sa iyang litrato ug permado sa iyang ginikanan ug mga igsuon. Kabahin kini sa fundraising efforts nga ginahimo karon
alang sa nabiling kabanay ni Rene. Super special gid sir kay wala mi nag-expect nga makaagto di mi diring lugar kanang si Rene ra gid ang nakapani namo diri. Samtang ugma sa buntag, ilubong si Rene Bartibonia sa bagong sementeryo sa lungsod. Dinhi sa sobra 6 ka hektaryang luna, ilubong si Rene Bartibonia ugmang adlaw og una nang nagsilbi kini nga yuta isip archery field sa Milabay nga palarong pabansa dinhi sa Agusan del Sur ug siya ang pinakaunang ilubong dinhi sa bagong sementeryo sa Talacogon dinhi sa Agusan del Sur ug gani mga kapuso sa ato ang likod ginaandam na sa mga personahe sa Talacogon LGU ug mga personahe sa punerarya ang iyang lubnganan. Wala pa mihatag og pahayag ang pamilya Bartibonia. Apandaan na silang nagpaabot og pasalamat sa mga taga-suporta ni Bobet nga miduyog sa ilang kasub-anan. Gilauman sab nga mobisita karong hapon o gabi ang mga opisyales sa Agusan del Sur Provincial Government, ingon man mga opisyales sa nagkadaiyang kasikbit nga lugar. Sara, karong hapon lang miabot sa Talacogon si Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. Bit-bit ni ini ang Dato Lipos Makapandong Award nga gigrant sa sangguniang panlalawigan ngadto kang Rene isip pag-ila sa dakong kontribusyon ni Rene sa larangan sa basketball sa lalawigan sa Agusan del Sur. Sara? Okay, daghang salamat James Paulo ya. 12 ka mga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026 formal nang gipaila-ila sa publiko. Formal nga gipresenta sa publiko ang 12 ka mga kandidata alang sa indigay sa Miss Cagayan de Oro 2026. Kiniatod sa press presentation and reveal nga gihimo sulod sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City. Gikan sila sa mga barangay 17, 31, 40, Barangay Carmen, Kugman, Ipunan, Kauswagan, Lapasan, Makasandig, Nazareth, Patag ug Tablon. Ang 61st Miss Cagayan de Oro kabahin sa mga highlight activity sa Higalay Festival nga ginasaulog sa syudad matag bulan sa Agosto. Ang mananaog mamahimong mag-uli og cash prize ug mahimong opisyal nga kandidata sa syudad sa uban pang national pageantry sa nasod. Usa ka taas nga leader sa rebeldeng New People's Army ug usa ka miyembro sa NPA ang patay sa sagunsong engkwentro kontra militar sa bukirong lugar sa Malaybalay City sa Bukidnon. Nakaalerto si Cyril Chavez. Patay na diyang nakaplagan sa militar ang usa sa mga miyembro sa New People's Army nga si alias Wando ug ang pagka-recover sa M16 rifle. Kini resulta sa tulo ka sagunsong engkwentro nga nahitabo tali militar ug mga gituang miyembro sa NPA sa sitio Tagiptip, Barangay Iba sa Kabanglasan ug sitio Nalumosan sa Barangay Silae, Malaybalay City, Bukidnon adlong Domingo. Pasado las 11 sab sa buntag sa susamang adlaw, nakaengkwentro na sab sa militar ang susamang grupo nga miresulta sa pagkamatay ni alias Kakoy, kinsa commanding officer sa Headquarters Force NEO, ilawom sa NCMRC. Nakuha sab ang duha ka high-powered nga armas, lakip bala ug backpack. Sobra na pulo ka mga NPA matud pa ang nakaengkwentro sa tropa. Ito po ay actually sakip sa information po ng mga civilian sa area, no? Dahil kung matatandaan po natin, just 2 weeks ago or we were able to hit them sa area ng Misamis Oriental, Ingoob. Umakyat po sila dito sa Bukidnon. Ginahikay na karon sa LGU ug AFP ang pagpahiluna sa mga patayng lawas ug pagtawag sa ilang mga nabiling panay. Karon, padayon ang pursuit operation nga ginahimo sa AFP sa uban pang miyembro nga nakaikyas. So hopefully, yung mga natitirang miyembro ng NPA na under ni Reda, ito po yung front secretary po na at tinutugis pa po natin dyan sa area ng Region 10, sumurrender na lang. Kung ayaw po ng leader ninyo na kayo ipayagan na mag-surrender, kayo na lang po ang magboluntaryong lumabas. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gibuksan na sa Cagayan de Oro City LGU ang pharmacy sulod sa City Hospital sa Barangay Lumbia. Tanang tambal, libre. Samtang level 1 hospital category, target nga maangkon sa LGU aron mas mapalapdan ang serbisyo. Ani report ni Cyril Chavez. Formal nga gibuksan adtong Miyerkules ang pharmacy sulod mismo sa Cagayan de Oro City Hospital sa Barangay Lumbia sa pagpanguna ni Mayor Rolando Uy. Among pharmacy nagtanyag og nagkadiyang tambal nga gisupply sa LGU lakip na sa PhilHealth
subay sa ilang yakap program. Matod sa mayor, nga gipondohan sa syudad ang pagkuha og tambal para sa mga pharmacy. Libre ang tanang tambal sa pharmacy. Apan, kinahanglan moagi usa sa check-up ang pasyente aron maka-avail sa libreng tambal. Kamahal karon sa mga palaliton, kamahal sa mga tambal, ato na nang gisabot nga wala na'y kabalakan ang ato mga kaigsuunan sa panahon nga doon na sila'y balatian. Sa ato mga kaigsuunan dito sa Bayan sa Cagayan de Oro na mag-appeal sa services labaw na sa tambal, muagi kita sa outpatient device. Samtang gilibot sab sa mayor ang ospital o gisuta ang kasamtangan kahimtang niini. Kumpleto na sa gamit ang ospital. Target nila karon nga makabot ang level 1 hospital status. Ang atong mga kaigsuunan gitagaan og unang prioridad ang mga kabukiran. Apan dili gyud nato balibaran nga og dili malikayat kung naa ang atong mga kasilinganan nga kabarangayan sa laing lungsod, labi na dinhi dapita sa Bukidnon, dili po nato balibaran. O galing makabot na ang level 1 hospital status, gilayon na sab magpahigayon og daghang mga operasyon ang ospital ug mas mutaasab ang ilang kapasidad nga makadawat og mga pasyente. Kay sa level 1, pwede na ta mag-opera dire. Karon dili mi pwede maka-opera kay infirmary man. Pag level 1, pwede na ta maka-cater og cesarean section, appendectomy, guban nga mga surgeries. Ma-decongest ang silong. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Philippine Criminologist Association of the Philippines National President Jerry Canyo nagtuo nga cover-up lang sa flood control scandal ang nahitabong pag-ilis og liderato sa Senado adlaw Miyerkules. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hingpit na nga na-elect isip bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian gahapong adlaw, human nga naangkon sa bagong mayorya ang quorum pinaagi sa 13 ka mga senador, human miabot si Senador Joel Villanueva atol sa gipahigayon nga special session. Dali sab nga nagpili og mga bagong chairmanship sa mga komitiba ang mga senador. Si Senator Erwin Tulfo ang naghupot karon sa Blue Ribbon Committee, kinsa mo'y komite nga responsable sa pag-imbestiga sa flood control scandal sa nasud. Dako ang pagtuo ni Dean Jerry Canyo, ang presidente sa Professional Criminologist Association of the Philippines, nga usa kapag tabon sa issue sa flood control ang nahitabong change of leadership sa Senado kagahapon. Natingala man kita kay even the House of Representatives wala gayoy gikandak na investigation. Niya gikandak ang Senado pero wala kita masabot kung ano mang gihunong, ano mang wala mang gipadayon o nganong dunay gipagawas nga partial report ang Blue Ribbon kaniadto. Kining niya nagpakita, kining nga mga butang nga atong nakita, naghatag og mensahe nga naagayoy ga-cover. Nahimong kahibulungan sab alang kaniya ang pagkwestiyon sa gobyerno sa integridad sa 18 ka mga kanhi bodyguards. Dihang una naman kuno nga mitestigo sa flood control corruption ang mga kaning empleyado sa DPWH. Nagdugang sab kuno sa gibugaton sa isyu sa korupsyon sa flood control ang mga pahayag nga giluwatan ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ug kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kining niya nga mga testimonya igo lamang gi-corroborate ni ining mga ex-bodyguard or Marines, ex-Marines nga nag-bodyguard ni Zaldico. Kung atong tan-awon ang deklarasyon sa usa ka partisipante sa krimen, bugat ug dako kayo. Ang principal actor nga si Zaldico o si Martin Romualdez naghatag na sa ilang testimonya nga diin makakita kita, maka-conclude kita nga naa gayoy korupsyon nga naghitabo og kini nga korupsyon niabot gayud sa Malacañang. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Dili daw pugnan sa Senado kung magpagawas og surprise witnesses atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni Senate Secretary ug Clerk of Court sa impeachment court nga si Rene Bantog Jr. doon na kini abiso nga tulo ka adlaw.
Magpagawas daw ang impeachment court og pre-trial order kalabot sa nasabutan ug wala nasabutan sa prosecution ug defense team. Posibleng moabot hangtod Huwebes ang pre-trial conference tungod sa daghang ebidensyang kinahanglang markahan. Dili man hinuon daw kini mahimong hinungdan aron ma-delay ang pag-abli sa pagtaral sa July 6. Nagtuo ang defense ug prosecution team nga posibleng dili mahuman sulod sa 3 ka bulan ang impeachment trial sa bise. Ang tan-aw sa prosecution, kinahanglanon nila og 62 trial dates aron mapresenta ang ilang mga ebidensya ug testigo. 30 ka trial date sub sa depensa. Karong adlaw nakatakda ang ikaduhang status conference sa kasong crimes against humanity ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Dili makatambong si FPRRD sama ni atong unang status conference ni atong May 27. Lakip sa mga nakatakdang istoryahan unya ang deadline para sa pagdusuog obserbasyon sa prosecution ug defense team sa expert panel report, protocol sa paggunit sa mga confidential information, page limit sa gitason sa trial brief sa prosecution, lagi pa mga pitsa sa mga mosunod nga status conference. Una nang gimando sa hukom nga subling sutaon ang kahintang sa panglawas sa kanhi Pangulo aron masayran kung physically fit siya nga moatubang sa pagtaral. Usa ka right hornbill nga langgam ang girescue human napalgang nagluyas sa kalasangan sa Kalawit, Zamboanga del Norte. Gilayong gikusudiya sa Centro Liloy kining usa ka babae nga right hornbill nga gitunol sa usa ka sundalo adlawng Lunes. Kini human napalgan sa usa ka kalasangan sa Barangay Batayan sa Kalawit, Zamboanga del Norte. Sumala sa nagtunol nga si Sergeant Junelo Bongkawel sa 97th Infantry Battalion nga nagluya kuno ang maong mananap dihang napalgan. Gilayon kining gihatagan og temporary shelter ug care una gidangup sa DNR. Wala ray samad ang maong mananap apan gipaubos una kini sa rehabilitation una buhian pagbalik sa kalasangan. Matud sa DENR nga ang maong mananap nalakip sa vulnerable species nga angay protektahan. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto og karon, serbisyong tinuod lang.